Nagwa 1 million lang siya bago siya pumasok sa amin. But now, ano pa lang ngayon? 15? Grabe. Or 16? 800 na. 864,000 So, na. running, ang sales nito nasa mag-1.4 to 1.5. Ay, nag-ads nga ako ng 2,000, wala namang benta. So, mayroon palang technique doon, mga ka-best find. Ang hirap na magbenta ngayon. Oo. Paano nyo na-adjust yung mga old clients nyo dito sa rising BIR fees, platform commissions na tumaas ng tumaas? Pag naintindihan nyo to, parang kahit ano nga pwede mo lang ibenta. Talaga ba? We at Ecom Accelerator have a gift sa mga ka-best finds natin. And Welcome to another vlog, mga ka-best finds. Ay, online seller ka rin ba sa Shopee, TikTok, na nangarap din mag-upscale ng iyong negosyo? Ikaw ba yung tipong ang dami mo ng ads na ginawa sa Facebook, ang dami ng content na nangyari, pero ang baba pa rin ng benta? Ako, tamang video talaga ang napuntahan mo dahil etong vlog na to ay para talaga sa inyo. Dahil kung nangangarap ka rin pataasin ng benta mo sa e-commerce, Shopee and TikTok, baka etong group na to ang tutulong sa'yo. Mabuhay! Welcome to Ayan! Welcome mga ka-best finds! Nandito tayo sa office ng Ecom Accelerator na matatagpuan nyo sa Malabon. So para bigyan na kayo ng preview mga ka-best finds, kung ano ba tong company na pinuntahan naman natin ngayon, kakausapin natin yung isa nilang staff. Hi, sir! Hello mga ka-best finds, I am Yay. Gian, the one who lead here in store handling department. So, ano yung role mo dito sa Ecom at ano yung ginagawa nyo dito sa Ecom? Okay, yung pinaka-role namin here sa Ecom Accelerator to help sellers to have growth in their store. And ang mga service na offer namin here sa Ecom Accelerator is all about ads management. Kami nag-boost ng mga product nila, mga product listing inside the platform. And then, affiliate marketing. Kami naghahanap at ay pag-collab sa mga affiliates para mas marami pa mag-promote ng mga product natin sa Shopee and TikTok. Talaga ba? Yes po. Okay, so halos lahat na ng dapat gawin ng isang seller para pataasin yung sales. Kayo ang gumagawa? Yes. Oh. Actually, lumalapit yung mga sellers here sa company namin para malas na yung work nila and then para mas tumaas pa yung growth nila sa store. At the same time, no? Yes po. Kasi sabi ko nga sa kanila, ang dami ng sellers na tumambling-tumbling na sa Facebook. Pero yung benta nila sa kanilang mga e-commerce shops, Yes. ang mababa pa din. Opo. So ayan mga ka-best finds, kung makita nyo, ang dami ritong mga tinatawag nilang e-com specialist. So ito yung office nila sa Malabon, pwede rin daw kayo mag-walk-in dito. Alika, pasukin natin tong isa pa nilang extension dito ng opisina. Ayan. So another batch of specialist yun nandito. So tanungin naman natin si Sir dito. Hello, Sir. Hello po. Ayan, Yes. anong name mo? My name is Ezekiel. You can call me Ez na lang po. Okay, si Sir Ezekiel ay isa ring e-commerce specialist. Tama ba? Yes po. I'm one of the ad specialists. Also, nandito na ako sa sales department. Oh, ad specialist pala siya. Sige, ano yung mga common problems ba nitong mga TikTok and Shopee sellers na inilalapit sa company na to? Actually, that's a good question. Usually sa mga sellers po namin na nakakausap, sila po yung mga sellers na hindi maalam pagdating sa marketing strategies nila, especially sa mga products natin right now. Alam naman natin, it's all about visibility na talaga. Hindi nila napopromote yung product nila kahit good quality pa yan. Okay? Kaya nagkakaroon sila ng low sales. Usually sa mga sellers right now, nagkakaroon na ng stagnancy in terms of their sales kasi hindi na nila alam kung ano yung next step. Ganun po. Okay, at doon kayo pumapasok. Yes, doon po Ayan. Minsan talaga na-encounter natin, ako online seller din, na minsan ang benta mo lang 10, 20, di ba? Pero dito raw, pag pumasok ka sa Ecom Accelerator or pag na-assist ka nila, pwede mong doblehin, triplehin ang benta na yan. Ayan. Excited na ba kayo? Tara, i-discuss na natin to. At ngayon mga ka-best finds, kasama natin dito, ayan, para bigyang liwanag sa inyo, yung mga pinagsasabi natin kanina sa intro, kung paano nyo papapalaguin ang inyong mga online platforms. Ayan, ang founders mismo ng Ecom Accelerator, si Sir Rich Montan at si Sir Lloyd Dinosta. Hi mga ka-best finds! Once again, my name is Lloyd and we are Ecom Accelerator. Naku, marami kayong matututunan dito, lalo na kung ikaw ay isang existing seller na hirap nang mag-scale ng business or you don't know what to do next. Share din kami ng ilang mga ginagawa namin dito, which I do hope na
makapagpabago din sa transition ng business ninyo. Tama, Mon? Yes, actually, if you guys are sellers already or aspiring pa lang maging sellers, please, panoorin niyo ang video na to kasi we are going to give value to you guys. Bibigyan namin kayo ng mga first-hand knowledge ng mga sellers para that way, prepared kayo manalo sa e-commerce this 2026. Ang dami nating online sellers ngayon na ang kita lang talaga sa online, sobrang konti. Kaya yung iba, talagang ayoko na lang, i-close ko na lang yung store ko. Pero mga ka-best finds, mapapansin nyo, sa online sellers, meron talaga nag-i-stand out, no? Kikita nyo 10,000 plus sold ng mga items. At yun pala yung mga tinutulungan ng Ecom Accelerator. When did you realize na ito talaga ay magiging serious business? For me, no, I actually started selling in e-commerce back in 2020. So before, sobrang dali lang makabenta. Mag-upload ka lang and automatically papasok na yung orders. Pero if you're a seller now, alam mo na that has changed a lot since before. Ang hirap na magbenta ngayon. Oo. Pero this is something that we usually tell our mga clients na hinahandle namin is that yes, mas mahirap na, pero mas maganda ang opportunity. Kasi dati sobrang daming sellers. Ang taas ng competition, pero ngayon, pakonti na ng pakonti ang sellers. Yes. Kasi So- ang daming natakot sa BIR. Actually, exactly. If alam niyo yung margins ninyo, tama yung strategy ninyo, you have a clear game plan on how to play the e-commerce game. Di ka matatakot sa BIR kasi it's accounted for sa pinapatong mo na presyo. Biruin mo mga ka-best finds, pag ikaw ay nagtayo ng store sa inyong barangay, for example, ang market mo lang, taga-barangay mo. Tapos ang dami mong competitors. Pero sa e-commerce kasi, Luzon, Visayas, Mindanao, market mo. Exactly. Yun. So actually, that's one of the main advantage ng e-commerce. Actually, sa Shopee nga right now, there's an international feature wherein you can sell in Malaysia, Hong Oo Kong. nga. And sobrang ganda kasi can you imagine how much yung kailangan mong ilabas na puhunan para mag-open ng store in another country? Yes. Building on that, no, the reason why I feel like e-commerce is really the future and the best business to have now is actually two factors, no? Number one, time, and number two, location. You can do e-commerce kahit nasa ang parte ka ng mundo. You can be in Malaysia as long as you have something set up here in the Philippines, makakapagbenta ka, kikita ka. And number two is time freedom, which is ikaw yung may-ari ng time mo. Unlike kung may physical store ka na kailangan mong buksan araw-araw yung office, yung tindahan, pag nasa e-commerce ka, you can do it in a beach somewhere in Siargao or yes. in Singapore or kahit saan. E-commerce na talaga, hindi mo na siya matatakasan. Ang problema lang talaga, Richmond, sa mga sellers ngayon, yung word na game plan, they don't know how. And that's where we come in sa Ecom Accelerator. From start to end, mas naiintindihan na ng mga sellers, ganun lang pala siya kadali. So ito mga ka-best finds, ipapakita sa atin ni Sir Lloyd yung isa sa mga ginagawa ng mga tao nila dito sa Ecom Accelerator. Kasi even nga yung analytics, sila na ang tumatrabaho nun. No? Yung mga hindi natin nakikita, hindi natin maintindihan ng mga graph na yan. Totoo yan. O, mga ka-best finds, alam nyo yan. Kung ikaw ay isang seller, madalas, ang kinoconsider nyo lang, magkano ang benta ko? Ilan ang orders ko per day? Pero may mga reasons pala or like may mga metrics or particulars sa kailangan alam nyo as a seller. Darrell, explain mo naman sa kanila, ano ba yung mga Sige. sine-check natin? Tama, Siya, Mrs.? Sir Darrell. Hindi lang basta sales and orders ang tinitignan sa isang store. Nag-check kami ng store. Actually, 4 lang tinitignan namin. So, number 1, that would be yung traffic, visitors and product clicks for Shopee. Number 2, conversion rate. And number 3, yung sales per order. So, bali, 3 pala in total. For this store, no, makikita natin, for the month of December, overall, nag-downtrend yung current sales niya by December. 29%. Yes. So, peak season to. So, possibly, dapat mataas ang sales niya. Pero pagdating po sa visitors na makikita natin, downtrend siya by 37%. Tapos yung conversion rate niya, by improvement naman, coach. Nag-improve naman, 11% mataas. So, ano ba ang ginawa natin dito? So, ang ginawa natin dito for the month of December, in-optimize natin si ads, nag-retargeting tayo, para in that way, mapunan natin yung problem niya pagdating sa traffic. Okay. So, let's move forward to the month of January. Yung visitors natin nag-improve by 8%, conversion rate natin, overall na-maintain natin. Kasi as ilang process. Pagdating sa ads talaga, inaayos talaga namin siya kasi number 1 na kinukuha namin talaga dito is efficiency. Pero pinatatas talaga namin sa traffic, tumaas siya, hindi lahat nag-convert, pero in return, yung sales natin na pa-improve natin. This is a household products na niche, no? And visitors talaga yung inatake namin sa first month niya. So, imagine nagwa 1 million lang siya bago siya pumasok sa amin.
But now, ano pa lang ngayon? 15? Grabe. Or 16? 800 na. 864,000 So, na. running, ang sales nito nasa mag-1.4 to 1.5 na. 1.6. 1.6 technically. Oo. Ganyan. Actually, that's one of our main advocacies talaga sa Ecom Accelerator, which is hindi lang mapataas yung benta. That's an output kasi, as we like to call it. Pero yung sa amin is inputs. Ano ang pwede nating gawin para tumaas yung benta? Okay. What are the strategies? What are the game plan? What are the little techniques here and there na makakatulong para tumaas yung benta ng mga sellers? Pag naintindihan nyo to, parang kahit ano nga pwede mo nang ibenta. Talaga ba? Okay, tapos sharean din natin yung mga ka-best finds natin, yung mga success stories ng mga clients nyo. Yes. Hindi ito parang training. No. Ito ay talaga kayo ang mag-a-assist sa kanila. For our service particularly, no, this is really a done for you and done with you. So done for you in the example na bigay mo sa amin yung store, kami na mag-handle, kami na magkagawa ng ads, kami na maghahanap ng affiliates, kami na mag-edit ng pictures, kami na aayos ng pricing, everything end-to-end nasa amin na yun. Wow. Pero it's also done with you in the sense na we are going to guide you every step of the way. Tuturo namin sa inyo, bakit ba natin to ginagawa? What's our expected outcome? Kaya ginagawa natin to. And that way, karamihan nga na actually yung clients namin, mapahandle sila ng one store. And then, gagawa sila mas marami. And then, on the side, sila na yung nag-handle. Ay, yun pa. Pag meron kayong e-com accelerator pala, kahit ilang stores, kaya nyo nang i-handle. Yes. Yung sa done with you, may role pa din yung seller. Na hindi siya like entirely. Kasi kami, we focus mainly on the marketing side of the business. Sila, ang sinasabi ko nga lagi sa Discovery Call, ang responsibility na lang ng seller, sila na bahala sa chat. Anything of communication sa customers nila. Sila na bahala sa fulfillment na dapat maayos talaga. Have to keep on innovating different products or add more products sa lineup nila. Ngayon, ano namin na sinasabi namin sa Discovery Call, this is a collaborative partnership together with Ecom Accelerator. Kasi kung kunyari ako si seller, kung sabi mo sa akin fulfillment at chat na lang, pwede na pala ako maglagay ng isang packer, isang admin, tapos si Ecom Accelerator na yung nagmamanage ng store ko. So parang passive income ko na to. Actually, that's really the beauty of yung service namin. Yung mga problema mo now, kami na yung sasalo nun. Para you have the time to focus on building the brand, building the business, adding more products. Kasi for e-commerce, I'm sure, sobrang daming sellers na experience na nito. May item ka, sobrang mabenta. 1 month, 2 months, 3 months. Pero sa 4th month, hihina yung Ay, benta. totoo, yes. Kasi oo. that's because sellers lose the time. Kasi ang daming orders ang dami nilang kailangan asikasuhin. Nawawalan sila ng oras to focus on product development. Hindi lang sa product development mo, pati nga marketing na iwanan na. Yung tipong busy-busy sila sa kakapak, sa kausap ng supplier, tapos naiwanan na yung marketing hanggang sa mataas yung benta nila, pababa ng pababa. Okay. Tapos ngayon daw, meron din daw strategy sa pag-a-ads ng Shopee and TikTok. Hindi ka lang basta mag-a-ads. Kasi meron ng mga nababasa na, ay, nag-ads nga ako ng 2,000, wala namang benta. So, meron palang technique doon, mga ka-best find. Pagdating sa ads, there's so many factors to consider. And as a seller, honestly, sobrang hirap na siya. So that has been personally one of my focus is really to educate mga sellers on how to efficiently and effectively create ad campaigns. Oo, para hindi masayang ang pera nyo. So actually, I have a dedicated YouTube channel na we just give free content, free value on everything e-commerce. Whether it be ads, affiliate, lahat-lahat na. Yan nga pala, meron pala siyang YouTube channel, hindi niya sinasabi sa akin. Ayan, Rich Montan, ayan, i-follow natin kasi sobrang laking tulong para sa mga online sellers. Na ngayon, pag kayo ay kapartner ng Ecom Accelerator, hindi masasayang ang pera niyo sa pag-a-ads. Exactly. So, paano ginagawa yun ng Ecom Accelerator, sir? So, endorse ko lang sa inyo si Miko, isa sa mga store handler namin. Pakita kami kung paano namin ginawa. Wala, sabi ko nga kanina, kaya naman na ng mga seller yan. Kaso nga lang, napapansin nila, end of the day, kahit ang taas ng ginastos nila, ba't ang onti na lang ng profit ko? At isa yan sa mga gagawin namin. Ibabalik namin yung profitability sa inyo kapag tinry nyo kami. So, Miko, pakita nga tayo ng ilang Sige. store ads. Ano? Nag-run na to ng ads itong seller na to. Tama, Miko? Yes po. Hindi pa siya pumapasok sa amin. Ang nakukuha niyang ROAS is sobrang baba. Kasi sinabi nating ROAS, ito yung parang return of ad spent, yung meaning, ilan yung bumabalik na
Nagiging profitable ba? Nagkakaroon ba sila ng kita? So makikita natin dito na hindi pa ino-optimize ng Ecom Accelerator, hindi pa ini-optimize ng store handler, which is kami, makikita nyo na 4 ROAS, 50 expense, and the same time yung sales, 229. By the way, this is the niche. Yung niche niya ay motorcycle parts. In the same time, maliit lang ang profit nila. So, one of the focus natin dapat, malaki ang sales at the same time, dapat ang ROAS niya ay nag-a-average ng double digit, which is 10 to 15, much better po. Oh, ito yung gawa. Yes, yes. So, nung nang-handle namin siya and then miniting siya ng our CSR, in-onboard siya at inaral ang dapat strategy na gagawin sa store niya. So, tingnan natin from the 1 to 31, nung na-handle na ng January, accelerator, ito ang naging ROAS niya. So, from the 37K expense, nagkaroon siya ng sales na 453K and then the same time, result of 12.24 ROAS. Imagine sa isang buwan lang, ang naging strategy namin, pababain muna namin yung expense. Okay, dahil pinababa namin yung expense, pinush namin yung store na magkaroon ng magandang ROAS. So grabe, ang laki ng na-save niya dyan. Ang operation team sa amin is also improving siya. Hindi lang siya basta nag-optimize, hindi lang basta nag-invite ng affiliates. At the same time, kinakausap din namin yung client. Araw-araw namin kinakausap. Ramdaman nila na may care kami sa kanila. Very, very strategic. Another role din namin dito sa Ecom Accelerator, kami rin na nag-i-invite ng affiliates. Especially affiliate is the one who help the store na increase yung sales. At the same time, maparami yung mga nakakakita sa kanila. So, take a look po natin dito sa data. Kapag makikita natin dito, we have 236K na natulong ng affiliates. 236. So, imagine, 127% increase. Paano kayo nag-i-invite? Paano niyo pinipili yung affiliate? We invited 6K affiliates. So, madami. 6,000 affiliates Yes. per month. Yes Sa po. Shopee nagagawa ba yun? Yes Sa po. TikTok? Kumbaga, ito yung bagay na sabi ko na kaya naman din ng seller. Kaso nga, ang tanong dyan, may oras ba sila? Kung sa ads, hindi na nila mabantayan. Sa affiliates, hindi na nila magawa yan. Kasi kakapindot-pindot mo, tapos a-analyze mo pa to, edi kami nagkagawa para sa kanila. The Ecom Accelerator, ang tagal nyo na sa business din, di ba? And you have like 600 clients, if I'm not mistaken, no? Tapos, etong mga clients nyo, syempre matagal na rin sila sa inyo. Paano nyo na-adjust yung mga old clients nyo dito sa rising BIR fees, dito sa platform commissions na tumaas ng tumaas? Actually, for us, for our strategy, no, it's ever-changing. Every single month, nag-iiba siya, and we always improve yung current strategy and systems na meron kami. So, number one, I recommend lahat ng nanonood ng video na to, if you guys are seller, you have to have more than one account. More than one store. Yes, more than one store. Kasi sa e-commerce, if you create a new account, for the first 3 months, mababa yung platform fees mo. So whatever you sell there, halos lahat kita na yun. Talaga? Yes. So by having multiple accounts, dumadagdag yung kita mo. You have more visibility na binibigay sa'yo ng platform. Talaga ba? You have a lot of vouchers, a lot of discounts na yung platform yung nagsusponsor. Pero of course, it starts with you knowing how to use it, how to take advantage of it, and how to spot it. Yung pa, minsan sa TikTok nga, meron ako makita, you have 3,500 vouchers. Dead mo lang. Di ko alam paano gamitin. Actually, kaya nga I'm sure nagtataka yung karamihan ng sellers. Sometimes, pag nag-check ka ng mga stores, ng mga competitors mo, nakikita mo, ay, yung cost ko 100, pero binebenta nila online 50 pesos lang. Yes, oo. And the reason for that is bago yung account nila. Maraming discount na binibigay yung platform, walang commission, and that's why they're able to sell it at that low of a price at kumikita pa sila. And they know how to use the vouchers. Tama. O baka naka-Ecom Accelerator sila because they know how to use the vouchers. Yeah, I'm sure iniisip ng mga sellers, gagawa ko ng mas maraming account, edi gagawa na naman ako ng BIR, DTI. Yan. Sige. Ang laking expense nun. Pero in reality, actually, sa Shopee, you can create up to 8 accounts using the same DTI and BIR. Nag-hold ba kayo ng in-person training? Kunyari, yung mga knowledge na sinishare natin ngayon, pwede ba silang pumunta rito sa inyo? We have an online weekly kamustahan, we like to call it. It's every Wednesday, it's free for everyone. You guys can just join and we give value. Just to add, mga ka-best finds, with regards sa BIR and sa platform fees, sa totoo lang po, ang abang lingkod niya sa Ecom Accelerator, wala po kaming control doon. No, ibig sabihin, kung yan talaga ang ng BIR, kung ganun talaga ang decision ng platform, wala po kami magagawa.
But then again, katulad ng sinabi ko kanina, we are a partner na pwede nyo makausap about it. May partner din naman kami about it. Talagang mag-explain sa kanila ng mga CPAs, accountant, ganyan. Para mas ma-explain sa kanila kung yung pricing ba nila, yung margin ba nila, enough para maging sustainable yung business nila. Kasi nga naman, yung compliance, tayo talaga yun eh. Pero, in terms of kung paano mag-comply, kung paano mag-margin ang inyong mga produkto para hindi nyo sinasabi, lahat na lang napunta sa BIR, lahat na lang napunta sa commission. Si Ecom Accelerator naman, yung tutulong sa inyo. Yes. Kaya nga mas may mga cases talaga kami na pag miniting kami, tas about profitability and pricing, clear sa kanila, okay, so magpa-price increase ako. So, paano ako magpa-price increase? Ganito yung step. Ganon. Kaya very, very clear. Oo, tapos natatakot sila, parang ayoko mag-price increase kasi hihina ang benta. Pero, pag may right strategy at meron Exactly the point. galing, magagamit nyo yung vouchers, makakapag-ads ng tama. So, ganun pa rin. Kahit mag-price increase kayo, possible pa rin talaga na tumaas ang benta. I'm sure ang dami ng online seller ngayon na, gusto ko na ba contact ang Ecom Accelerator? Pero wait lang, magkano ba ang charge pag nag-join ako ng Ecom Accelerator? Or pag nagpa-handle ako ng store sa inyo? In terms of pricing, we usually take it on a case-to-case basis. Meaning, before mag-avail yung client namin ng service, we usually hop on a Zoom call kung saan nilalatagan namin sila. Ito yung game plan natin. Ito yung time frame natin. Ito yung gagawin natin. And then, after that, based on a number of factors such as yung sales nila, yung goals nila, doon kami nagbibigay ng price. Typically, it's around 20 to 100,000. Bakit 100,000? Kasi we have sellers that are doing tens of millions. The beautiful thing, honestly, with our service is that you can try for 1 month. Oh, nice. If you ask kahit saang agency, kahit saang company, there's no 1 month. There's 3-month commitment, 6-month commitment na ang tagal. 10K nga yung price nila, pero you have to stay for 6 months. And then, if hindi maganda yung service, you have to stay for 6 months. Pero with us, we're confident with what we do, and we're willing. Subukan mo ng 1 month. Pag hindi mo nagustuhan, you can leave anytime. We can even give you a refund. And I agree with Richmond kanina, it's a case-to-case basis. Hindi naman namin agad sa inyo mabibigay yung presyo ngayon. Pero pag nagpa-discovery call kayo sa amin, mas may, itong store na to, ganito lang palang profit. Ang laki ng benta pero profit margin mo ng ganito, bakit ka namin bibigyan ng ganitong So, yun yung mga kailangan naming malaman sa mga sellers. So, it's a per store basis. Kapag mas madaming store, hindi mas maganda yung presyong may bibigay namin sa inyo. Pero sabi mo kanina, yung mga nagtatry, hindi na sila umaalis eh. No? Ganun kaganda ha, ang ino-offer nila. And that's really the goal of Ecom Accelerator. We're not after 1 month, 3 months, even 6 months. It's really a long-term partnership na kung hindi namin mapapanalo yan, hindi kayo magsistay. And ayaw namin magstay kayo if natatalo kayo. So Pero sabi nyo ha, you'll have the access to their store. So lahat-lahat. Yung access, password, and all. Gaano ko mapagkakatiwalaan ng Ecom Accelerator? Isa pa sa mga inaalala ng mga seller na lumalapit sa amin is kapag binigyan ba namin kayo ng access, sa inyo na rin yung store. May access na kayo na rin ang kukuha ng store namin? No. Bakit? Kung titingnan po natin, meron dyang phone at email. Nakalagay man yan dyan, pero wala rin po kaming access dyan. Try po nating palitan ha, kung kaya namin mapalitan ng ating mga number and ating email. Ayan, verify by email link. So pag binerify ko po to, manonotify si owner at syempre, hindi namin gagawin yan. Next, tingnan po natin kung mapapalitan natin yung Gmail. Yan, try natin palitan ng Gmail. Yan, kung titignan po natin, verifying your account. Once again, verify by SMS. So babalik lang po yan sa ating contact number at ang mga bagay na wala po kaming hawak is yung phone number, email, and then yung PIN number. Wala po kaming access sa mga yan. Laging nasa seller lang po yan. Ang tanging goal ng Ecom Accelerator is matulungan po kayo pagdating sa marketing strategies niyo. We don't have the power to change anything sa store nila. We don't have the power to withdraw their money. Kasi ang unang tanong ko, na kanino ba ang OTP, Miss? Oo nga, naka-OTP. Na kanino ba ang PIN? Diba? We're not asking for these mga passwords and all that ng mga one-time OTPs. No? So kumaga, once na napasok na nyo yung store ninyo sa amin, yun na yun. Actually, kami pa nga binubudol ng mga sellers eh. Kasi once pumasok sa amin, nagawa na namin ng 1 to 2 weeks, biglang hindi magpaparamdam. Ang ganda ng performance ng store, hindi sila nagpapayat.
So, kala nila, tuloy-tuloy na, hayaan mo na, nabudol ko na dito. Kaya ganun, kaya yun. So, very, very safe po ng account nila. At napakadami na po naming brands na nahawakan ng mga kilala ngayon. And we're very confident about what we do. And on top of that, no, actually, Ecom Accelerator is also a TSP, which is a TikTok shop partner. So, accredited kami ng TikTok themselves. And ayun, and kami dalawa ni Lloyd, we're both public figures. I hope pwede ako tawagin na public figures. Pero we really pride ourselves with what we do, the service that we provide, and the quality. Anong pwede niyong may advice sa mga Shopee and TikTok sellers ngayon na nanonood ng vlog na to? For me, I'm more technical kasi. So I'm going to give a more technical advice, which is you have to understand the fundamentals sa e-commerce. You have to know your numbers. You have to keep learning, you have to keep understanding, kasi you have to keep adapting, kasi the platforms are always changing. The strategies that work noong 2020, iba na siya ngayong 2024. Correct. Dati sa 2020, mag-upload ka lang, mababa ang presyo, benta agad. Oo. Ngayon, even if mababa yung presyo mo, nahihirapan ka rin bumenta. So, the advice that I can give you guys is, if you want to win, if gusto mo lumaki yung benta mo, gusto mo lumaki yung kita mo, you have to adapt and you have to keep learning sa platform. Dudugtungan ko yun, and if you don't have time to keep learning, join the Ecom Accelerator. Exactly. Ganun eh. Nandiyan na kayo eh. You guys would want to win in this space. If gusto niyo talaga manalo sa space ng e-commerce, kailangan nandun ka sa space na mga tao na marunong sa e-commerce, di ba? So, kaya nga kami dito, meron kaming Saan every Wednesday, 6 p.m. Free lang yun, salihan ninyo. Sabi ko nga sila, use and abuse nyo si Ecom Accelerator hanggang sa pasataan yung mga pagmumukha namin. Tinuturo namin lahat ng mga ginagawa namin. Tapos, makakapagkausap pa sila sa mga other sellers kung paano nila naipanalo yung sarili nilang store. Ganun kaganda yun. So, it's a community. At the same time, in-offer namin system at yung mga tao na talagang tatrabaho ng store mo. Kasi, ang hirap kaya mag-isa, tapos hindi mo alam kung saan ka kukuha ng tulong, Mrs. Kung paano ba aayusin yung store mo, paano papalakihin yung store mo. You need help. And Ecom Accelerator, we are the help na masasabi ko na kapag nag-touch base kayo sa amin, I'm very confident na hindi lang store nyo ang magbabago, pati yung mindset nyo as a seller. Nice, no? Since umabot na kayo sa part ng video na to, this is near the end, we at Ecom Accelerator have a gift sa mga ka-best finds natin. And the first 10 people that reaches out to our page at Ecom Accelerator, you can chat best finds and mabibigyan namin kayo ng free trial for our service. Oh, nice. Free trial is generally worth nasa 20,000 already. Okay. And bibigyan natin 10 tao. Okay, at bibigay nila yun ng free. Sa first 10. Ayan. And if nagustuhan niyo yung video na to and you want to know more and learn more about topics like this, you can check out yung YouTube channel ko, Richmond Tan. I usually upload once a week. I try to give as much value as possible sa mga sellers, all for free. And of course, huwag natin kakalimutan, i-follow nyo rin po yung Facebook page namin, Ecom Accelerator. Mag-a-assist po sa inyo dyan. Mas maintindihan niyo po kung ano po yung ginagawa. Kausapin nyo kami dyan. Pero syempre, ang goal po namin, magpa-discovery call kayo sa amin. Kasi yung discovery call, hindi lang siya basta nakipag-usap kami sa iyo. Hindi. Lalakatan talaga namin kayo ano yung gagawin namin sa first month, second month, third month. Yung goal ninyo, ito, paano namin gagawin yan. Okay, sige. So, chat kayo sa kanilang Facebook page, tapos sabihin nyo doon, call me. Pwede ba? Pwede ba gano'n? Call me. Ayan, tapos pwede kayo mag-schedule ng Zoom meeting sa kanila para mas maintindihan. So, ayan mga ka-best finds, maraming salamat sa panood ng ating vlog ngayon. Sana ay marami kayo natutunan sa amin kasama ang Ecom Accelerator. Okay, sa mga gustong mag-scale up ng business, mas maging successful at kumita ng marami, even kumita ng millions, sabi ni Sir Richmond, pwedeng-pwede pala kasama ang team na to. So, thank you very much for watching. Please don't forget to like, share, at mag-comment po kayo ng best finds para mapansin kayo ng Ecom Accelerator. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated pag may mga best finds tayo katulad nito. And as we always say here at Ecom Accelerator, together we accelerate!